ng oras, 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time sa DZRH. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sangalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank God it's Friday. Yun, Biyernes na naman. Ang lamig ng panahon. Pero, dahil bumabagyo. Yes. Ayan, naingat po tayo ha. Nag-iinit pa rin ang ating mga kababayan. Ayun, bakit? Kasi nga ang daming pangyayari. Oo. At narito na ang headlines ng ating mamaiinit na balita. Ayan. Bagyong Krising lalo pang lalakas bukas at nagbabadyang maglandfall ngayon sa Cagayan. Cagayan, Batanes, Isabela, Ilocos Norte at 5 iba pa sa Luzon na sa signal number 2. Mga pantalan, bantay sarado ng Philippine Coast Guard. Higit 600 pasahero stranded dahil sa bagyo. Higit 23,000 mamayan apektado ng magkasamang bagyong Krising at hanging habagat ayon po yan sa NDRRMC. Publiko binalaan sa matinding epekto ng bagyong Krising. Hazard area abot hanggang Mindanao ayon yan sa Office of Civil Defense. Pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang missing sa Bungeros. Sinuspindi muna dahil po sa epekto ng bagyong Krising. Bad news sa lahat ng ating mga motorista. Na naman? Yes, dahil panibagong oil price increase ang nakaambas sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. Good news! Buwabawi. Alam mo, bad news lang. Good news! Yan, gusto ko yan. 50 pesos daw po na dagdag sweldo sa mga minimum wage earners sa NCR. Epektibo na ngayon pong Biyernes ayon naman sa DOLE. Uy, pasok sa cut-off. Yun. 2 parak nag-sideline bilang mga kawatan. Nilooban ang printing shop sa Pampanga. Grabe naman mga police. Sitwasyon naman sa Iran ibinaba na sa alert level 2. Tulong para po sa voluntaryong repatriation ng OFWs tuloy pa rin ayon sa DFA. RH Break Time! Yan ang mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita na panatili pa ng Tropical Storm Krising ang lakas nito. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan ang bagyong Krising sa layong 135 kilometers mula sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Kasalukuyan itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Kaugnay nito, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur habang signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar. Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyong Krising hanggang sa maging isa itong severe tropical storm bukas. Posible namang maglandfall ang bagyo ngayong hapon sa mainland Cagayan o sa Babuyan Islands. Samantala naman, nagbabala po ang Office of Civil Defense sa mga nakatira sa labas ng forecast track ng bagyong Krising na wag daw po kayo magpakampante dahil naman sa malawak daw po ang maaring hazard ng sama ng panahon. Ayon po kay OCD spokesperson Junie Castillo, naramdaman ang pagulan hanggang sa Mindanao at naiulat pa ang pagbaha sa Cebu bago pa man lumapit ng mata ng Krising sa Luzon. Itinaas po ng NDRRMC ang red alert status ito na nangahulugan na tuloy-tuloy at agarang emergency response, katuwang po ang duty officers nito mula sa ibang ahensya ng pamahalaan.
Naging tropical storm na ang bagyong Krising kanina po madaling araw at inaasahan ang paglandfall nito sa Cagayan mamayang gabi. Samantala, na-monitor ng Philippine Coast Guard ang kabuuang 649 na stranded na individual sa mga pantalan sa 29 na pantalan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Krising. Bukod rito, nakapagtala rin ang Philippine Coast Guard ng 52 vessels at 248 rolling cargos na na-stranded. Partikular ito sa mga pantalan sa southwestern Mindanao, southern Tagalog, Palawan, western Visayas, eastern Visayas, Bicol, northern Mindanao at southern Visayas. Samantalang nakidaong ang 24 na vessels at 12 motor bangka sa iba't ibang pantalan, kabilang ang Real Port sa southern Tagalog at sa Pag-asa Port sa Palawan. Umabot naman sa halos 100 mga paserong na stranded sa mga pantalan sa Bicol Region dahil po sa epekto ng bagyong Krising. Ayon po sa Philippine Coast Guard, 64 na paserong na stranded sa Tabaco Port sa Albay, 27 naman sa Viraca Port sa Catanduanes at 7 sa San Andres Port. Magugunitang sinuspindi muna ang biyahe ng lahat na masakyang pandagat sa probinsya ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur dahil po sa nakataas po ngayon ng Signal Number 1. Kasalukuyan nang nasa ilalim po ng Red Alert status ang Philippine Coast Guard, kung saan naka-standby ang 4 nilang tauhan para umalalay sa anumang sitwasyon. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang buong lungsod ng Cebu matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang barangay. Ayon sa Cebu City Public Information Office, ang hakbang ay upang mas mapalakas ng pamahalaang panglunsod ang kanilang flood mitigation efforts. Kasunod nito, iminungkahi ni Mayor Nestor Archival na mananatiling 24/7 na nakabantay ang City Command Center at tiyaking aktibo ang mga radio communication lines para sa agarang tugon sa anumang emergency. Ayon sa alkalde, mahalaga ring mapaghandaan ang posibleng paglikas ng mga residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na food assistance. Git ni Archival, bahagi ito ng mas malawak na paghanda ng lungsod mula ngayon hanggang Disyembre sa harap ng inaasahang serye ng mga weather disturbances. Lumikas na raw po ang higit sa 220 pamilya sa 12 barangay ng Zamboanga City dahil man sa malakas na pagulan at hangin dulot po ng Tropical Storm Krising at Southwest Monsoon o Habagat. Ayon po sa Zamboanga City Social Welfare and Development Office, 81 individual ang apektado mula sa Barangay Maasin, Labuan, Tigtabon, Pangapuyan at Pasunanka. Nahulot naman ang pinsala sa isang paaralan nang mabagsakan ito ng puno, habang halos 20 kabahayan naman ang na-damage dahil po sa lakas ng hangin at hampas ng alon. Samantala, umabot na sa 23,918 katao ang naapektuhan ng pinagsamang hagupit ng bagyong Krising at hanging habagat. Sa pinakahuling report ng NDRRMC kaninang umaga, galing pa lamang ang datos sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, partikular sa Region 6, 7 at 12 kung saan 115 pamilya sa mga ito ang nasa evacuation center habang 106 na pamilya ang nagsilikas sa iba pang lugar. Naitala na rin ang mga pagbaha sa 19 na lugar sa Central Visayas habang humupa na ang taas ng tubig sa 7 pang area sa Soc-Sargen. Una nang sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na malawak ang hazard ng bagyong nagpapalakas ng Southwest Monsoon hanggang Mindanao. Samantala tayo makibalita muna, Miss Dea, mula dyan sa Abra kung saan ito ay nasa Signal Number 2. Kumusta na ba dyan sa Abra? Oo. Kumusta na ba dyan sa probinsya ng Abra, Lakay Romy Gonzales? Lakay Romy? Yes, merong mga binabantayan na mga lugar ngayon dito sa lalawigan ng Abra. In fact, yung report ng Mindset Geosciences Bureau, 210 mga barangay ngayon ang kanilang binabantayan na prone to landslide.
at pagbaha. At merong 22 mga bayan sa lalawigan ng Abra ang nasa ilalim ngayon ng signal number 2. Kung kaya't ngayon, ito yung talagang lugar na binabayo ngayon ng bagyo ngayon sa buong Cordillera Region. Bagaman may areas din sa Payawan, Kalinga ang patuloy na binabayo din ng bagyo. Kung kaya't ito yung pinayuhan ng Civil Defense ng Cordillera, itong ating mga kababayan na i-activate na yung kanilang mga Disaster Risk Reduction and Management Council sapagkat medyo malakas ngayon. Dito nga lang sa Baguio City. Malakas ba? Malakas ang ulan sa kahangin? Basa na ako. Naku, basang-basa sa ulan si Romy Diyos Gonzales. Parang basang sisiw, basang-basa sa ulan. Talaga napakalakas ang ulan ngayon. Medyo gumigilid tayo sapagkat matindi yung ulan na naranasan ngayon dito sa Baguio City. And then so far, wala pa naman naiulat na mga insidente ng landslide o kaya pagbaha dito sa Baguio City. But then, sa mga ganitong sitwasyon, pinapayuhan pala natin itong mga motorista na nagdadyahe pa rin paakyat ng Baguio. Iwasan muna yung Cannon Road. Naku, bakit? Delikado. Sarado, delikado yan. Baka may mga landslide. Ito yung panahon na talagang pinagbabawalan yung ating mga motorista na dumaan sa Cannon Road. Kung hindi importante, wag muna. Yung lakad ngayong sumabay sa sama ng panahon, ipagpaliban muna sapagkat napakadelikado po ang maglakbay pag ganitong may sama ng panahon ang naranasan sa iba't ibang panig ng ating maganda sana Lakay Romy kung nakikita namin na ikay nababasa ngayon sa ulan. Oo nga, wala pang pa-video dyan si Romy Gonzales. Tsaka paano daw makakapag-selfie mga kababayan natin sa Lion's Head niyan? Wala. Awan. Mabalin. Dito sa kinalalagyan ko, malapit kasi sa terminal ng bus, ang daming mga bus na galing sa baba, puno. Hindi kasi nataon pag Friday kasi weekend. Tumakbo sa Baguio, weekend. Kaso may bagyo. Naku po. Kaya lang nasabay sila. Delikado. Gananad tayo, Apo. Dagiti umulit ti Baguio City, ha? Marami pa rin bang nabisita sa Baguio, Romy? Naku. Yan na. At yun na nga nalipad po. na ng hangin. Yung signal. Signal. Agan-anad ka rita, Lakay Romy. Ingat ka dyan palagi. Maraming salamat. salamat. At ingat tayo sa mga bumibisita sa Baguio City. Yes. So, sabi nga nila kay Romy, kung di naman mahalaga at wala naman kay event na dadaluhan sa Baguio City, wag muna umakyat. Wag muna pumunta ng Baguio. Ngayon lang naman yun kung nakabook ka na sa mga hotel doon, pwede ba i-cancel yun? Pwede, yata, i-reschedule. Ayun, ganun na lang. Considerate naman yan. Kesa naman malagay sa problema, no? Oo, mapanganib pa, di ba? Pero may mga naman daw kasi, iba pang pwedeng daan ng lugar paakyat. Yung andyan ang Marcos Highway. Andyan ang Nagilian Road. Kaso delikado pa rin. Pag malakas yung bigwas ng hangin. Huwag mo sabayin yung bigwas. Haharapin mo ba yun? Huwag mo suungin. Susuungin mo ba yun? I-enjoy mo lang sa isang tabi. Igilid mo, di ba? Kaya feeling ko yan yung importansya ng mga laybay. Gagawa natin ang mga paraan ng mga bagay-bagay, di ba? Para makaiwas lang tayo sa sa gilid. Di ba? Kasi mga ganitong panahon, yung maulan, so magiging foggy yung weather. So parang sa Baguio mo lang yan mararanasan pag umakyat ka lang sa mountain province, di ba? Dito sa Maynila, walang ganyan. Oo, kailangan mo lang mag-aircon para malamig, pero walang pausok. Intayo, di lawag. Lawag? Dito na naka-ready ni Dulce. Ay, gayam ni Kitantayuman. Kasunod sa... Ay, mali pala. Hindi pala Ilocano, dapat Tagalog. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan sa Lawag kay Dulce Valenzuela ng Action Radio Lawag. Dulce? Yes, magandang hapon mula dito sa Lawag City, sa probinsya ng Ilocos Norte. Nararamdaman na ang pabugso-bugsong hangin at ulan ngayong hapon, particular dito sa barangay Zamboanga sa lungsod ng Lawag, kung saan kaninang umaga pa ay naka-alerto at naka-activate na ang mga barangay DRRM office, kabilang na rin
ang City Disaster Risk Reduction Management Council na pinamumunuan ni Dr. Melvin Manuel. Doon naman sa siyudad ng Batak, ayon kay Mr. Arvin Lumang, ang head ng CDRRMC, may 5 ng pamilya ang pinatupad ang preemptive evacuation sa likod ng mismo ng palengke ng Batak City, kung saan sa Barangay Biluka ay nakakaramdam ito ng pagbaha ng tubig. Maliban dito ay maipapatupad din ang preemptive evacuation sa Barangay Ricarte, kung saan 8 pamilya naman ang ipapatupad ng preemptive evacuation. Sa ibang bayan, partikular sa bayan ng Pagudpud, sa may boundary ng probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte, ay maigting ang isinasagawang monitoring, partikular sa Barangay Pansyan sa nasabing bayan, dahil pag ganito na malakas ang ulan ay may pagguho ng lupa mula sa bundok sa nasabing bayan, kung saan ay maigit na ito ay minomonitor ng mga local chief executive upang walang maging problema o mapahamak kung may mangyaring landslide sa nasabing lugar. Gaano kalakas yung hangin dyan ngayon, Dulce? Yung kalakas ng hangin, siguro mga 20 to 25 km per hour. Hindi pa naman kayang liparin yung mga yero. Mm-hmm. So far, hindi pa naman kaya. Wag naman sana ganun, no? Oh. Anihan ba ngayon? Ewan ko nag-aani pa ba ngayon dyan sa area meron ng bang Ilocos anihan Norte? Ngayon? Meron pang amihan dito sa sus. probinsya ng Ilocos Norte. May epekto din tong bagyong Krising dahil signal number 2 na rito. Yung anihan, harvest season. Agan-ani kayo pa dito Ilocos Norte, aya? Anihan. Agan-ani ti Pagay. Oo, madama iti panagraep. 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 Ti anya? Ti Pagay. Palay. Pagay. Pagay. Paano yan? Hindi naman naperwisyo yung mga palay na aanihin na, Dulce? So far, initong monitoring ng mga agriculture office, medyo beneficial pa naman. Maliban na lamang kung itong paparating na oras na sa gabi, baka lumakas, yun, makikita yung epekto ng bagyong Krising. Ano ba yan? Siguro ngayon okay pa kasi parang nadidiligan pa yung mga palay. Dagiti natnatengay, yung mga gulay, kumusta naman? Baka naman kailangan ng kunin. Anihin. Yung pakbet. Dagiti pakbet, tarong, utong, kasyay, okra. Okay pa naman, yung okra, okay pa naman yung alukon. Yung mga talong. Alukon, hindi pa panahon ng alukon ngayon. Hindi pala. Karabasa. Karabasa yun. Sige na, nagka-Ilocano na tayo dito. Nagpakbet na bigla. Oo. Ganaan kayo dito, Dulce. Ingat kayo dyan. Salamat ka na kayo. Okay, yan ang balita mula dito sa Action Radio Lawag. Ito si Dulce Valenzuela para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan. Kumaway ako kay si Chairman. Sir Fred. Kumusta po, sir? Nakakita na naman siya ng kulot. Ayan. Babalikan natin pa pang mga balita, Miss Thea. At nakatutok pa rin po kayo sa DZRH sa programang Break Time. Kasama po si Thea Petro Corpuz. At Racy Bayan. Ang oras, 33 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng RH Break Time. Kamustahin natin ang kalagayan dyan sa Cagayan kay RH25 Grace Ansano. Grace. Yes, patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bahagi nga ng Cagayan. Katunayan, maraming mga lugar na o kalsada ang halos umabot na sa may bewang at hindi na nga madaanan. Isa na rito, yung sa bahagi ng Baggao. Cagayan, ayun, yung kalsada dyan na talagang... Apaw na yung tubig, yung river ba dyan? Saan galing yung tubig?
galing lang ang tubig sa mga creek-creek. Nagsasama-sama raw yan, pati dun sa mga palayan, umapaw na yung tubig. So, iisang yung lugar na yun ang dinadaanan once na maipon na yung tubig sa mga palayan at saka sa creek, doon dumadaan sa lugar na yun. Kaya talagang mabilis at ragasa. Katunayan, may mga inilikas na mga residente sila sa lugar na yon. Yung Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team ng Amulong ay tuloy-tuloy din yung kanilang isinasagawa rin na mga pagpapalikas sa ating mga kababayan doon dahil may mga mataas na rin. Yan, nakikita nyo yan na rumaragasan ng tubig. Galing lang yan sa mga creek doon at palayan. May tsokolate yung tubig. Grace, nabanggit mo na dinadaluyan na ng tubig baha yung mga palayan. Wala na bang palay dyan? Na ani na ba yung mga pananim? Ay, sa katunayan, ang mga palay dito sa Cagayan, halos nasa ano pa lang yan, nasa stage na Pasibol pa lang. buwan at kalahati. Sayang na. Ang ganun pa lang, sayang. At pananim na talagang once na ito ay magpatuloy ang ganitong malakas na buhos ng ulan at rumaragas ang tubig, sigurado ang mga tanim. Paano yung mga tao rito, Miss Grace? Naisalba ba? Nailikas na ba silang lahat? Yes, nailikas naman na sila. Yung mga residente na nasa mabayan. Katulad niya, nakikita nyo. Ang lakas ng current ng tubig Oo. Wow. Alam mo ba na may lugar din sa bayan naman ng isang bayan diyan sa Cagayan, talagang isang sasakyan, isang jeep yung tinangay. Wow. Tinangay ng tubig na ganyan dahil napalahaw lang dyan yung jeep. Medyo ilang minuto na hindi naman napaandar. So dumarating ng tubig na yung rumaragas ang tubig. Wala na silang nagawa kundi hinayaan na lang nila na inalod kesa sa kesa buhay. Kesa buhay malagay sa problema. Ayan. Paano yan? Mamayang gabi, inaasahan na dyan ang landfall ng bagyong Krising, Miss Grace. Lalakas pa lalo Anong preparasyon ginagawa dyan? Kaya nga doble effort ngayon ang ginagawa ng mga municipal disaster risk reduction officer, lalo na yung mga mayor dito sa 15 coastal municipalities. Kung mapapansin nyo, dito sa northern side ang mga affected na mga municipalities. Kaya yung mga lugar na yan, mula dito sa Tuguegarao down, hanggang Claveria, hanggang Santa Ana, yan sila yung mga lugar na medyo northern part na tinatamaan ng malakas na buhos ng ulan. Kaya ang kanilang quick response team ay nandyan na nakadeploy na para nga asistihan at pilitin na yung ating mga kababayan na kinakailangan. Kung alam din lang nila na yung lugar nila ay may tubig na at may baha, naranasan at nila yung mga ganitong insidente na may mga pagbaha. Ngayon pa lang, lumikas na dahil mentras na tumidilim sa gabi. Mas mahirap. Mas mahirap, mas delikado ang pagpapalikas, ang pagre-rescue sa kanila. Ayan. Ingat ka dyan palagi, Grace. Maraming salamat. Okay, Ray. Yan ang ating update. Ay, mahabol ko lang. Yung kapitan nga pala ng Claveria, kaninang madaling araw, ay sila'y din yung sinasakyan na aksidente at natangay. So, may report na namatay si kapitan at yung kanya pang mga kasamaan ay nai-rescue. Pero so ngayon, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa iba pang sa munisipyo, sa mayor ng Claveria hinggil sa ulat na ito. Mamaya magbibigay tayo ng kaukulang follow-up report hinggil sa report na ito. So yan muna, Ray, attorney, ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace Sansano. Tayo dumako naman, Miss Thea. Dito sa may area ng Occidental Mindoro, abay binabaha din pala dyan, Abay lagpas bewang na raw ng tao. Parang kanina pa tayo nakakabanggit ng mga binabaha, inaanod. Maulan tong bagyong Krising na ito. Baka maalis na naman to sa listahan ng pag-asa. Ating alamin sa ating panayam kay Miss Angelica Mercene, ang MD-RRMO ng Occidental Mindoro. Ma'am Angelica, magandang hapon po sa inyo dyan, pero hindi ho magandang hapon natin.
Good afternoon po. Oho. Kumusta na ho yung pong Occidental Mindoro sa ngayon? Gaano ho ba kalawak yung pong baha po dyan? Meron po kami dito, sir, na mga places po na mga binabaha po. Particularly po sa bayan po ng Kalintaan. Kalintaan. At yes po. Tapos meron din po na report po sa bayan po ng Sablayan. Sablayan. Unang beses lang po bang bahain ang lugar ng mga nabanggit ninyo, ma'am? Opo, ma'am. Sila po talaga yung mga madalas po na bayan po na binabaha po kapag mga ganitong panahon po. So, gaano na po karami po yung nailikas natin, Ma'am Angelica? Meron na po kami dito reported na evacuees po sa bayan po ng Rizal at sa Kalintaan. Bale, yung sa Rizal po, yun po ay isang family po na merong 7 individuals. Tapos yung sa Kalintaan po ay meron pong 4 na families po na nagko-compose po ng 13 individuals po. Parang nakikita po namin sa mga videos na shinare din po ninyo, Ma'am Angelica. May mga palayan din po ba na naapektuhan itong pagbaha na ito? Regarding po sa agriculture po, yes, ma'am, mayroon pong mga palayan po na nakita rin nga po namin na bahana. Pero yung final report po ay wala pa rin po kaming natatanggap po. So, i-follow up po namin yung report po regarding about dun po. So, ito pong bahang ito, mayroon hubang umapaw dyan na ilog, Ma'am Angelica? Ilog po, wala pa wala naman. So, sa lakas Saan lang ho ng ulan? Baha? Oo, ano nag-cause ng bahang ito, ma'am? Yung pagtaas lang po talaga ng tubig po. So, masyadong maraming tubig ang pumatak. Tama, parang ganyan. Patak, buhos. Bumuhos pala. Buhos ng pag-ulan, ha? Naku. Salamat, Ma'am Angelica, and of course, anytime kami kukuha pa rin po ng update mula po sa inyo. Salamat po. Salamat din po sa inyo. Ayan, si Ma'am Angelica Mercene mula po sa Occidental Mindoro. Napapansin ko parang ang daming mga agricultural area. Saka yung pag-ulan hanggang doon sa area ng Zamboanga. Imagine, di ba? Ang lawak ng Bicol. Ang lawak ng binabasa. Visayas sa Cebu. Sabi nga, lawak pala itong Krising na to. Ngayon. Pero hindi naman solo ni Krising. Sabi, hindi naman ako lang, sabi ni Krising. Si Habagat din yan. Pinagsanib na puwersa ni Krising at ng Habagat. BI si Krising kay Habagat. Pinalalakas. Nako. Ingat po tayo. Ano po? At narito naman po ang iba pang balita mula sa ating mga reporters. Mula muna sa Malacanang, pakay ng biyahe ni Pangulong BBM sa Washington may kinalaman sa ekonomiya, seguridad ayon sa DFA. Idetali mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, tuloy na ang lipad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Amerika sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Raquel Solano na layo ng biyahe ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos at kooperasyon sa ekonomiya. Binanggit ni Solano ang ilan sa schedules ng Presidente, kabilang ang bilateral meeting kay US President Donald Trump sa White House. Pag-uusapan anya ng dalawa ang mga paksang may kaugnayan sa ekonomiya, depensa at seguridad. Inaasahang tatalakayin rin nila ang tungkol sa US tariff na ipinataw ng Amerika sa Philippine exports. Narito si Asek Solano. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities for greater security and economic cooperation. We will continue to underscore that for the Philippines to be a truly strong partner for the United States, we need to be stronger economically as well. Sa kay Solano, may hiwalay na pulong si PBBM kina US Secretary of State Marco Rubio at US Secretary of Defense Pete Hegseth. Humiling din anya ng meeting kay Pangulong Marcos ang maraming negosyante sa Amerika at sumang-ayon naman dito ang Pangulo lalo't karamihan sa mga ito ay nasa proseso na ng pamumuhunan sa Pilipinas. Binanggit ng DFA na si Pangulong Marcos ang unang ASEAN Head of State na naimbitahan para sa isang official visit sa US mula nang maupo si President Trump ngayong taon. Kasama sa biyahe ng Pangulo ang ilang cabinet secretaries kabilang sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., DTI Secretary Cristina Roque,
National Security Advisor Eduardo Anyo, Acting PCO Secretary Dave Gomez, at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Hindi naman makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos na ngayon ay nasa working visit sa Riyadh, Saudi Arabia at ayon sa palasyo sa July 21st pa ang kanyang balik sa bansa. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Samantala naman, kailangan daw po ng justification sa muling pagpapaliban sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Yan po ay ayon sa dalawang senador. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, interesado ang ilang senador na marinig ang paliwanag kung bakit sa Agosto 4 pa nila gustong mag-convene ng impeachment court. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, kailangan pagbotohan ito ng 24 na senador upang malaman kung pabor ang mayorya. Ano man ang desisyon na mayorya ay kanyang susuportahan, ngunit kailangan niyang maiparating muna ang kanyang boto. Sabi ni Lacson, bilang isang senator judge ay nais nitong makiisa sa diskusyon sa mga usapin tungkol sa impeachment bago magdesisyon dahil ito constitutional duty. Para naman kay Senador Kiko Pangilinan, hihingi siya ng paglilinaw sa muling pagpapaliban sa August 4. Ito ay alinsunod sa kanilang mandato ating saligang batas na dapat ay magkaroon agad ng trial na walang delay. Paniwala ni Pangilinan, mas makabubuti kung agad silang makapag-convene para ituloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Una nito inanunsyo ni Senador Joel Villanueva na karamihan na sa mga nakausap niyang senador ay pabor sa Agosto 4 na ang convening ng impeachment court. Ito ay upang makapag-organize ang Kamara at Senado. Magkaroon na ng Speaker ang Kamara at Senate President. Napili na ang mga chairman ng committee at nakapag-elect na rin ng Kamara de Representantes ng kanilang bagong prosecutors upang ipursige ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, paano kalang alisin ang probisyon ng secrecy sa disbursement ng confidential and intelligence funds isinusulong sa Kamara? Idatay mo ang balitang yan, RH12 Milky Riganan. Manang Milky. Teya at Ray, sinusulong ang panukalang alisin na ang secrecy ng disbursement details ng confidential and intelligence funds. Nakasaad ito sa House Bill 1845 o CIF Utilization and Accountability Act ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, kung saan lahat ng CIF information at dokumento ay mananatiling confidential pero automatic na maalis at isa sa publiko kapag naglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit. Karaniwang naglalabas ng Notice of Disallowance ang COA kapag may paggastos na kaduda-duda. Sa bill ni De Lima, imbisigan ang lahat ng impormasyon at dokumento kaugnay ng CIF at ilalabas sa publiko nang hindi kailangan ng compulsory process. Dapat ding limitahan sa 10% ang alokasyon ng confidential and intelligence funds mula sa total annual budget ng isang ahensya maliban kung papayagan sa batas. Kasama rin sa panukala de Lima, ibibigay lamang ang CIF sa mga ahensya, departamento at unit na may mandato sa national security, peace and order at intelligence gathering. Nagugat ang bill ni de Lima sa questionableng paggastos naman sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ng si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Babalikan pa natin ang pang report. Standby Giselle Ricafort, standby Noche Cacas, standby Val Gonzalez at standby Josa Cruzat. Pilipinas, ang oras 6 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. RH Break Time. ROV idineploy sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros. Technical divers naka-standby. Idatay mo ang balita, RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Miss Thea, pasado alas 2 ng hapon, idineploy na
ng Philippine Coast Guard yung kanilang remotely operated vehicle sa lawa ng Taal ngayong pang-8 araw ng search at retrieval operation para sa mga labi ng mga missing sa bungero na dito umano sa lawa itinapon. Kasabay ng deployment ng ROB yung pag-standby ng mga technical diver ng PCG para kung sakali na may maispatan yan na mga suspicious object ay sa ilalim ng tubig. Ngayon hapon lang kasi ipinagpatuloy yung kanilang search operation pero sa pamamagitan lamang ng ROB ng bagyang gumanda na yung lagay ng panahon sa kinaroroonan natin ngayon dito sa Laurel, Batangas. Wala pang feedback ngayon mula doon sa search area kung may nakita ba o na-recover mula sa lawa ng Taal. Pero ngayon lang natatanaw natin si Commodore Jeronimo Tobilla, ang commander ng Coast Guard District Southern Tagalog na sumakay sa isang PCG boat at mukhang bibisita o pupuntahan yung kasalukuyang yung search area ngayon ng Philippine Coast Guard, yung second quadrant. Kahapon, 4 na sako yung na-recover ng PCG sa lawa na ayon sa DOJ, 2 sa mga yan yung naglalaman ng skeletal remains. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle. Ito, gusto mo ito, Miss Thea, no? Oo. Sana malang naimbitahan tayo, no? Tama. Boodle fight ng mga isdang tawilis, tilapia at iba pa na nahuhuli daw po sa Taal Lake, abay isasagawa daw po ng DAB FAR. Punta ba tayo? Paano naman kami, Val Gonzales? Val! Ray, Thea, ang umunahan ng mga opisyales ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of Bipar, mga negosyante, banging iskat, lokal na pamalang panlalawigan ng Batangas, ang boodle fight ng mga isdang huli sa lawa ng Taal. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel Dimesa, isasagawa ang boodle fight ng mga isdang tawiles, tilapia, bangus at maliputok sa darat na July 22, araw ng Martes. Siguro medyo magpahinga muna itong si Giselle. Baka medyo napapagod siya para tayo naman ang So ikaw muna. Panahon na para... Porque may boodle fight, ikaw na lang. Pangamang tikman natin yung maliputok. Ray. Panahon na para tayo naman. Sabi nitong si Asik Dimesa, layunin ng ahensya at iba pang mga stakeholder na mapawi yung agam-agam ng publiko sa pagkain ng nabanggit na mga isda na galing ng Taal Lake. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay umaalma pa rin ang mga banging isda at mga nagtitinda ng isda rito dahil sa pagkalugi punsot ng ulat na doon itinapon ang mga bisig sa pungeros. Muling iginiit ng DA at BFAR. Ligtas ang pagkain ng mga isda mula sa Taal. Narito pakinggan natin ang tagapagsalita ng DA na si Assistant Secretary Arnel Dimesa. Yung tawilis, ang kinakain niyan plankton. So hindi siya sumisisid sa ilalim para kumain ng kung ano man. Pangalawa, ang tilapia, cage. Ang kinakain niya ay commercial feeds. Pangatlo, yung maliputo na masarap na nahuhuli doon, ang kinakain niya buhay na isda. Hindi siya kumakain ng decaying matter. At patuloy din, of course, additional ng BFAR, yung mga laboratory. So, uulitin natin, i-echo natin yung statement ng BFAR na ligtas kainin yung mga isda na nahuhuli sa Taal. So sa araw ng Martes, July 22, Ray. Bekenemen. Abay, asahan na natin ang ating... Tawilis na lang dyan, yung ating natatanging KBP Best Reporter of the Year ay makakatikim ng napakasarap naman ito po. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, babaeng nag-aalok ng trabaho abroad kapalit ng pera, arestado sa entrapment operation sa Parañaque City. Idetalye mga balitang yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Noche, senyor. Putol, wanan. Samantala, bad news muna sa mga motorista. Mayroon hong inaasahan na pagtaas sa presyo ng petrolyo next week. Sinasabi bate po sa pagtaya ng mga oil companies, maridahong tumaas ng humigit kumulang sa 50 sentimos ang bawat litro ng gasolina, ang bawat litro ng diesel, at ang bawat litro ng kerosene. Yun na. So lahat tumaas? Tataas pa lang ulit. Pati kilay na lang natin, tataas. Oy, pero
Pero, wag ka mag-alala, meron din tayong good news dahil good news. epektibo nga simula ngayong araw ang 50 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Diba? Oo, salamat Dole. Oo, at dagdagan nyo pa. So, yung kung dati 608 pesos yung ating minimum wage, magiging, ayan, yung mga non-agri. Ayon sa Dole mula sa 645 piso na daily minimum wage ng non-agriculture sector, magiging 695 pesos na po. Talaga. Habang yung mga kumikita noon ng 608 pesos, magiging 658 pesos na para sa mga agriculture sector, service and retail establishments at manufacturing establishments. At dumako na tayo sa ating balitang showbiz! Love affair na huli ka sa concert ng Coldplay sa Massachusetts. Sino sila? USA. Yusap-yusapan. Yusap-yusapan ngayon online. Idatali mga showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz. Diyosa Cruzat. Diyosa. Miss Thea at Alakay Ray, ito na nga't umani ng matinding atensyon online ng umano'y nabistong love affair ng isang CEO at ng kanyang HR head matapos silang masapul ng kiss cam sa Coldplay concert sa Massachusetts, USA. Sa viral video, makikitang magkayakap sina Andy Byron, CEO ng AI-focused tech company na Astronomer, at Christine Cabot, ang head ng kanilang human resources. Pero imbes na maghalikan o ngumiti gaya ng inaasahan sa kiss cam, biglang tumalikod si Cabot at tinakpan ang kanyang muka habang si Byron naman ay napayuko at dali-daling naupo, tila na huling may itinatago. Napansin pa ng Coldplay frontman na si Chris Martin ng awkward na tagpo at pabirong binanggit sa audience na tila may namamagitan sa dalawa o sadyang nahihiya lang ang mga ito. Mabilis namang nagsaliksik ang mga netizen at nalantad na parehong may asawa sina Byron at Cabot. Napag-alaman na si Byron ay kasal kay Megan Kerrigan Byron, isang educator na pansamantalang tinanggal ang kanyang Facebook account matapos lumabas ang issue. Burado na rin ngayon ang LinkedIn account ng CEO. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku. Gera patani yan. Naku. Oo. No comment na lang ako. Kasi marami na tayong masyadong comments na nababasa at naririnig. Yan mo na lang sila mag-comment. Yes. Kaya stay away from trouble. Diba? And stay away from trouble, pero thank God it's Friday. Happy weekend pa rin. Kahit na may bagyo, ingat lang po tayo. Yung mga labada, huwag mo yung mag-alala, matutuyo rin sila. Tapatan nyo na lang doon ng electric fan. Yan. Para hindi, mga muy kulob. O iba ginagawa, pinaplansya pa rin eh. Oo naman. Maganda ang plansya pag maligamgam, di ba? Oo. Nakasama niyo po sa isang edisyon na naman ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Siban para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 7 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. Ang oras ay hatid